Nagkainitan sa pagdinig ng Kamara kahapon para sa budget ng Department of Health. Kaya naman para mapawi ang tensyon, si ASEC Eric Tayag ng DOH nanguna sa pagsayaw. Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. Meaning the 3 billion. Hindi pinalagpas ni ACT Party List Representative Antonio Tino ang pagkakataong gisahin si Undersecretary Janet Garin sa budget hearing ng Department of Health sa Kamara. Kinumpronta ni Tino si Garin tungkol sa sinabi raw nito sa kanilang pulong nitong Mayo na may PDAF pa rin ang mga kongresista. Gayong idineklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema. Matatandaang dito ibinasa ni Tino ang inihain niyang impeachment complaint laban kay Pangulo Aquino. Pero hindi tinanggap ng House Committee on Justice dahil hindi umabot sa deadline. The decision of the department is to do away with all walk-in patients. Because in the first place, it was made clear to us that these funds, meaning the 3 billion MAP funds, are not DOH funds, but are actually funds of congressmen. When that was discussed, we were made to believe that it was PDAF being transferred to the Department of Health. Unfortunately, after that meeting, we made representations with DBM and DOF, and we were told it's not PDAF. It came from the syntaxes that prompted us to craft new guidelines for the medical assistance program. Giit pa ni Tino, paglabag ito sa Supreme Court ruling dahil post-enactment ang ginagawa ng mga kongresista o pakikialam sa DOH budget kahit gumagana na ang 2014 budget. Agad na salag ni Appropriations Committee Chairman Isidro Ungab para sa binubuong 2015 budget ang pinag-usapan sa naturang pulong na kinontra pa rin ni Tino. Sa puntong iyon, tila napuno na ang ilang kongresista. If I am true to my watch, Mr. Chairman, meaning my watch doesn't deceive me. The time of the gentleman is already very over. Post-intervention and endorsement or pure recommendation are so different things. Maging congressman ako, maging mayor o maging private citizen ako, pag may kailangan na magpatulong sa magpasama, sasamahan ko at tuturuan ko. Kung sila ayaw na, di wag. Di ba? But when the time comes that someone asks for your help, then help him for God's sake. But kung ayaw magtumulong, di wag. Problema nyo na yan. At ang sumunod, ang sigawan ni Tino at Teves habang sinasaway sila ni Committee Chairman Ungab. Mr. Chair, Sandali. Mr. Chair, I feel alluded to Mr. Chair and I must respond. Pinapalabas po nung kasama natin na tutol ako sa pagtulong sa mga mamamayan. Hindi po yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi po natin, no, magkaiba po ang mayor, ang governor, ang barangay captain, ang mga executive officials sa legislator. No? Mga Pilipino yung lahat, hindi kailangang manikluhod ang sino mang Pilipino sa sino mang politiko para lang mabigyan. Ilang minutong sinuspende ni Ungab ang pagdinig habang panay ang kalma ng ibang kongresista kina Teves at Tino. Pagbalik sesyon, ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang kongresista. Kaya para mabawasan ito, pinagsayaw muna si DOH Assistant Secretary Eric Tayag na kilala sa kanya mga dance move. Can we request ASEC Tayag to please lead us exercise muna? Everybody! Rise, everybody! Agad naman pinagbigyan ni ASEC Tayag ang kahilingan, kaya ang tensyonadong Andaya Hall, sandaling nagmistulang dance floor. Agad ding itinuloy ang DOH budget hearing. Sherry Ann Torres, GMA News.